Uy, Alila, come here. Pabulyaw na tawag ni Mikaelson. Kuya, bakit po? Magalang na sagot ng bata sa kanyang kapatid. Yok, don't call me that. Naririnig mo bang sinasabi mo? Hindi kita kapatid. Isa kang bastardo. Pumarinig at dilaan mong sapatos kong naputikan sa rancho. Inabot ng katulong ang basahan sa bata. Ngunit sa halip na ito ang ipagamit sa kanya para linisin ang maraming sapatos nito, sinipa iyon ni Mikaelson at binulyawan ng katulong kasunod ay hinataw ito ng isang stick. Bingi ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Pinadidilaan ko sa kanyang sapatos ko tapos bibigyan mo ng basahan? Galit na sabi ni Mikaelson habang hinahataw ito ng palo. Hindi nakatiis ang batang lalaki na sa kasisigaw ng kawawang katulong kaya sinalag niyang mga palong yon. Tama na! Gagawin ko ng gusto mo. Huwag mo na lang siyang saktan. Tumigil si Mikaelson sa pananakit sa katulong. Dahan-dahan namang umupo at yumuko ang bata at sinimulang dilaan ng putikang sapatos. Aliw na aliw namang pinagmamasdan siya nito habang ginagawa yon. Sa tuwing bumabalik sa alaala ni Fial ang nakaraan, napupuno ang puso niya ng galit. Nais niyang burahin yun sa kanyang alaala, ngunit walang anumang gamot o surgery na makakapagbura noon. Sir, nakikinig po ba kayo sa mga pinagsasabi ko? Mukhang nasa outer space or nasa far away na naman ang isip ninyo. Ani Jara na may pagkakunot pa ang noo. Siya naman si Jara Sinaginan, ang personal secretary ni Fial de Silva. Masaya na sana ito nang malamang magiging personal na sekretary siya ng CEO ng Jos de Silva Group of Companies. Ngunit hindi naman niya inaasahang bababa na sa posisyon ang matandang naging patron niya. Nais niyang pagsilbihan ng matanda bilang pasasalamat dahil pinalad siyang mapag-aral nito mula nung high school at college. Ang CEO palang tinutukoy ng kanyang pagsisilbihan ay ang apo nitong si Fial. Naroon na siya sa katotohanang gwapo naman talaga ito, matipuno ang katawan at malakas ang dating ng morena nitong kulay. Hindi rin niya maitatangging humahanga siya rito. Ngunit hindi sa ugali nitong masungit at kung minsan ay wala sa kanyang sarili. Go on. Okay, sir. Aning at muling pinagpatuloy ang quick summary reports. Matapos ang discussion, ay muling humirit ang tanong si Fial na para bang may inaasahan itong balita mula sa mga bagong investors. Are they happy with the approved proposals? Yes, sir. Lahat sila masaya sa kanilabasan ng bagong resort and casino sa San Nicolas. Lalo na kapag nagsimula ng mag-running ang bagong casino sa kalapit nito. Pagdoble ng perang minimithi nila. May isa lang pong concern si Mr. Viudes o Mikaelson Viudes. Nais kasi niya pong makilala kayo personally. Dahil sa pangalang binanggit ng kanyang sekretarya, muling nabuhay ang matagalang galit sa puso ni Fial. Si Mikaelson Viudes ay ang taong umalipusta at naglagay sa kanya sa kulungan. Halos 10 taon siyang may maayos sa buhay. Ito ay dahil sa mga De Silva, ang mga magulang ni Leona, na kanya namang ina. Ito ang tumulong sa kanya para makalaya at makalayo sa mga Viudes. Ang dalawang matanda ay nais lamang bumawi kay Leona sa pamamagitan kay Fial. Noon kasi tinakwen nila si Leona dahil mas pinili nitong sumama kay Federico Viudes. Really? Tell him I wanted to meet him too. Sa pagbabalik ni Fial sa buhay ni Mikaelson, ang laban ay magsisimula pa lang. Hindi pa niya handang kalimutan ang lahat ng nangyari sa kanya noong isa pa lamang siyang boy ng mga Viudes. Itinuring siyang alila at binaling sa mga utusan ng pamilya. Lumaki siya sa pangangalaga ng Mang Luisito na may nag-iisang anak na babae na kalaunan ay kanyang naging nobya. Si Mang Luisito ay matagal ng katulong sa mansyon ng mga Viudes. Ito rin mismong nagsabi kay Fial kung bakit gano'n na lang ang turing sa kanya ng pamilya. Si Fial ay anak ni Leona sa isang magsasaka at hindi kay Federico Viudes. Iyon ang dahilan kung bakit mas mababa pa sa isang alipin ang tingin sa kanya ng pamilya. Nang malaman yun ni Fial, ay hindi niya na nagawa pang usigin ang kanyang ina sapagkat ito'y pumanaw na matapos siyang isilang. Serres up, I want to meet my beloved brother. Wow!
Kapatid mo palang isa sa mga malaki nating investors? How come hindi ka niya kilala? Dahil ang alam nila, nabubulok pa ako hanggang ngayon sa kulungan. Pinandilata ng mata ni Phil ang babae. Now you're getting interested in my personal life too. Nagulat lang naman po ako, sir. Siyempre hindi ko naman lubos akalaing may kapatid pa kayo. Kayo lang naman kasing pinakalala sa amin ni Sir Vico Di Silva. Ikaw lang naman nag-iisa niyong apo, he said. Kaya ayun, medyo naintriga lang po. Ay sige sir, I'll set you a meeting with him. Kinunutan ng noon ni Phil ang careless niyang sekretarya. Para kasi itong investigador kung magtanong. Sa ilang taon nilang magkasama sa opisina, ni minsan hindi sila nagkasundo at madalas ay para pa silang aso't pusa. And I wasn't aware that my secretary is like you. Mahilig sa issue. Chismosa. Seryoso nitong sabi. Hindi nga po ako chismosa. Malay ko bang half-brother mo siya? Mabilis tumayo si Fiel dahil unti-unti na siyang naiinis sa kanyang sekretarya. Dahil kung hindi pa siya aalis, ay marami nitong itatanong kahit maipakita niyang nagsusungit siya. And one thing, wag mo munang sabihin kung sino ako ha. Just said Sir Fee or Mr. Di Silva. Gusto ko rin makabalik at mabisita ang kanilang villa sa San Nicolas. Siguro about time na para bisitahin ko naman sila. Uuwi ka sa kanila? In short, dun ka ba lumaki, sir? Apparently, yes and no. Si Mikaelson lang kadugo ko, not the Viudes. Nagguguluhan man ay hindi na muli pang nagtanong si Jara. Inayos na lang niya ang kanyang makapal na salamin at binalik ang tingin sa kanyang iPad. Si Fiel na may bumalik na sa kanyang personal space. Doon ay hindi siya maaaring abalahin ng kahit sino. Ang personal space niyang tinatawag ay isang room kung saan madalas siyang tumatambay matapos ang oras ng trabaho. Dito may maliit na pub na puno ng alak. Sa kabila na may mga suits at isang kwarto na pagkasimple-simple lamang ng style. Samantalang sa villa ng mga Viudes ay parenteng nakaupo sa malawak na sofa si Mikaelson. Nakabukas ang botones ng kanyang suit at may hawak na isang baso ng alak. Masayang masaya ito habang pinagyayabang sa kanyang asawang si Colette ang isang balita. Guess who was on the other line a while ago? Sekretarya lang naman ang CEO ng Di Silva Group. Nais daw niyang makita ang villa at syempre, ako. Hindi nagsalita si Colette, ngunit bakas ang inis niya sa kanyang asawa. Simula kasi nang maging asawa niya ito, ay hindi na siya muli pang naging masaya dahil si Mikaelson ay may iba't ibang babaeng inuuwi. Dahil naman sa ekspresyong pinakita ni Colette, ay kaagad namang nabasa ni Mikaelson kung sinong iniisip nito. Hanggang ngayon ba'y umaasa ka pa rin babalikan ka ng alilang yan? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagpakulong sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nagdurusa siya sa bilangguan. Pinakulong mo siya at ako ang pinili mo. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko, please. Palayain mo na siya. Palayain mo na rin ako. Here we go again. Hindi ka nga talaga nagsisawa. Bakit hindi mo na lang siya kalimutan? Wala ka rin namang magagawa eh. Basta ako tinupad kong kasunduan natin. Pinakasalan kita matapos nating maipakulong ang alilang yun. Tapos gusto mo lang palayaan kita? Para ano? Mabisita mo siya? Sa tindi ng galit ni Mikaelson ay mabibilang lang sa kanyang daliri kung kailan niya inaddress ng maayos ang nasabing alila. Tinalima ni Colette ang tingin si Mikaelson at unti-unting umagos ang kanyang luha. How can I be happy? Ako nga ang pinakasalan mo, pero kung sino-sino ng mga babaeng inuuwi mo't ginagamit. Nagkasundo tayong pakakasalan kita. But it doesn't mean pati ang puso ko ibibigay ko na. Inuuwi ko lang sila para magpakasaya. Ang boring mo kasi. Walang thrill kahit maghalik lang hindi mo pa magawa ng maayos. Huwag mong sabihin hindi ka malang tinuruan ng maayos ang alilang yon. Panunukso nito sa kanyang asawa. Sa galit ay nagdadabog na umalis si Colette. Malakas siyang binatong pasarado ang pinto at nagmarch siya paakyat ng kwarto. Doon, tinabihan niya si Lucila, ang anak nilang dalawa ni Mikaelson. Nagtitiis ang mama para sa iyo. Bilisan mo sa paglaki para naman makaalis tayo rito.
Matapos yung sabihin ay hindi niya na napigilang mapaiyak. Buong akala niya yung oras na may dispatch siya nila si Fiel ay iibigin na siya ni Mikaelson. Pasalamat na lang siya dahil pinakasalan siya nito dahil sa anak nilang si Lucila. Samantala, ng gabing yun ay late na namang lalabas ang opisina si Jara. Inaayos niya ang kanyang mga gamit nang bigla nilang magpatay-sindi ang ilaw. Di-sensor ang ilaw kaya hindi ito agad-agad namamatay hanggang may nadedetect na moving object at body temperature. Pero ng mga oras na yon ay namatay at kahit anong kaway niya ay hindi mabuksan-buksan. Ay, shating buhay to. Ano ba? Umilaw ka naman? Nakakatakot pa naman dito sa office. Minadali niyang hinalughog ang dala niyang bag para makuha ang kanyang telepono para gawing flashlight. Pero kahit anong halughog niya ay wala siyang makapang telepono. Ay, buisit. Pati phone ko yata naiwan ko sa office ni sir. Wala siyang magawa kundi balikan ito. Nang makapasok siya sa loob, ay nangapa siya hanggang makarating sa mesa para hanapin ang kanyang cellphone. Mabuti na lang ay may mga lead emergency lights sa loob. Ngunit sa kanyang pagdampot ay saktong may yumakap sa kanya. Ay, bastos kang dumuho ka! Sigaw ni Jara, ngunit muli siyang promeno ng mapagsino ito at mabilis siyang napadistansya dahil kung mayroong tumusok sa matigas sa bagay sa kanyang likuran. Sir Fiel? Sir Fiel! Ang dilim. Akala ko may magnanakaw na. Ikaw lang pala. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa umuwi? Bigla po kasing namatay yung ilaw. Kahit ang mga censored lights, naka-disabled din. Sandali nga. Ako mukhang magnanakaw? Ang sexy naman yata ng magnanakaw. Tsaka kasalanan po ninyo kung bakit hindi pa ako umuwi, remember? Tinambak niyo sa akin ng mga folders at ang sabi ninyo, lahat reviewin ko. At ang sabi pa ninyo, wag na wag kayong sorbohin sa personal space ninyo. Hindi na muling nakasagot si Fiel. Narinig na lang ni Jara na may bigla nilang kumalabog at si Fiel ay tuluyan ng napahandusay sa sahig. Ay palaka! Sir Fiel? Ayos lang po ba kayo? Mukha ba akong ayos? Tulungan mo kaya ako. Nahihilo ako. Dalhin mo ako sa PS ko. Naamoy ni Jarang matapang na alak kay Fiel. Langong-lango ito sa alak. Anong PS? Wisit naman kasi. Maglalasing hindi naman pala kaya. PS stands for your personal space. Dun sa kwarto ko. Alam mo naman yun, di ba? Ay sus, ang bigat ninyo. Paano ko naman kayo makakaya niyan? May pa-PS-PS pa kayo. Personal space lang pala. Ay, ang bigat niyo talaga, promise. Pagre-reklamo pa niya. Nahihilo ako, please. Itiko mo na lang bibig mo. Lalo akong nahihilo eh. Lasing pa more. Pinilit ni Jarang maakay si Fiel pabalik sa tinatawag nitong PS. At nang nasa pinto na sila, ay unti-unti niya na itong binitawan. Open the door. May passcode, sir. Anong passcode mo? 0429. Shh! Restricted kami rito eh. Kaya bukas, wag na wag mo akong bubungangaan ha, sir? I know. Damn. I was just dizzy, but I knew what was going on. Bahala ka. Basta tutulungan lang kitang makapasok ha. Tapos iiwan na kita ron. Ngunit parehas silang nabuwal. Si Fiel ay sa malapit na sofa. Ngunit si Jara ay sa lalaki mismo nabuwal. Lalong kinabahan si Jara sa nararamdaman niya. Dahil sa posisyon nilang dalawa ni Fiel. Nakasubsob kasi siya rito. Halos magkadikit ng kanilang mga mukha. Mabilis siyang dumistansya sa kanyang amo na noon pa naman na iniiwasan niya ng pagkakatiligan nito. Ayaw niyang magkaroon ng kahit anong pagtingin dito o atraksyon man lang tulad ng ibang kapwa employees. Sir, hindi po ba ako tatawag ng... Agad siyang dumistansya, ngunit kaagad naman siya nitong hinila pabalik kaya't naputol na rin ang kanyang sinasabi. Muli siyang bumagsak sa ibabaw ni Fiel. I miss you. Miss na kita. Dahil sa maras sa paghilat sinabi nito, hindi niya napigilang mapatitig sa mga mata nito. Malamlam yun at punong-puno ng pagkasapig. Ngunit hindi tumalab ito kay Jara. Sir Fiel,
Hello, si Jara ho ito, yung sekretarya ninyo. Hindi na siya nakahumapa nang bigla na lang siya nitong halikan. Napapikit na lang si Jara at nagpadala sa siklab ng halik na yon. Natagpuan na lang niyang sariling nalulunod at nakuha pang ipulupot ang kamay sa leeg ng lalaki. Naramdaman pa ni Jara na unti-unti nang hinahapat ni Fiel ang kanyang manipis na katawan palapit sa katawan nito. At nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay kapos sila kinapos ng hininga. Pagal at mabigat na hininga. Ngunit kaagad nakabalik sa kasalukuyan si Jara nang muling magsalita ang lalaki. Namiss kita, kulit. Paos itong sambit matapos ay nakita man ni Jara nga may mga luhang umaago sa pisngi nito. Mabilis niyang tinanggal ang kamay ng lalaki, ngunit hindi siya kagad pinakawala ni Fiel. Nakuha pa nga nitong dumukdok sa dibdib niya, ngunit kahit siya ay hindi na madadala sa haplos na yun. I'm sorry, but I'm not Colette, Sir Fiel. I need to go. Bulong niya. Hindi man niya kilalang pangalang binanggit ni Fiel, para naman siyang kinudlitan sa dibdib. Inangat ni Fiel ang ulo at iniwas ang tingin kay Jara. Ramdam niyang inis si Jara. Sino ba namang matutuwa kung ibang babaeng tinatawag ng lalaking kanyang kahalikan? Nagmadaling umalis si Jara sa kandungan ni Fiel at hindi na ito nalampot ang salamin na nailapag sa gilid. Hindi na rin ito nakuhang ayusin ang natanggal ng butones ng suot niyang coat. Ay, luka-luka ka ba? Bakit mo naman kasi tinugon ng halikang mokong na yon? Paano kung etong hinihintay niyang dahilan para i-terminate ka? Gosh, mawawalan ka ng trabaho, Jara! Sita niya sa kanyang sarili. Dahil sa lalim ng pag-iisip, ay nagulat na lamang siya nang bigla nilang bumukas ang pinto ng elevator. Nasa ground floor na pala siya. Noon lamang niya napansin ang paglabo ng kanyang mata. Kaya kaagad niyang dinukot ang kanyang phone at denial ang number ni Frida para siya sunduin sa lobby ng building. Ilang minuto pa ay dumating na si Frida. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Jara. Hinatak niya ng kaibigan papunta sa sasakyan nito. You're late. Kala ko ba iinom pa tayo? Friday ngayon. Nasa na si Ate Joy? Remember, Frida's Day? Maaga siya nag-out. Mukhang kailangan ko nga uminom. Nakagawa kasi ako ng kasalanan Mukhang mawawalan pa ako ng trabaho. Friend, huwag mong sabihin pinahiya mo si Mr. De Silva sa mga investors. Or pati ikaw may lihim na ring pagtingin sa hot boss mo. O alam ko na, binusuhan mo siya, no? Ha? Hindi. Ano ka ba, Frida? You're not helping. Okay. Wait. Alam ko na. Baka naman tinapunan mo ng kaping ano niya. Ayun. Nabandian ng lakatan. Hinalikan niya ako, okay? Hinalikan ko rin siya. Tapos ano? He banged you? Friend, nalilito na ako. Nope. Hindi. Pero feel ko, bukas tanggal na ako. Hindi kami nagkakasundo, no? Kung hinalikan ka ng ganung gwapo tas ang bango-bango, bastos ka naman kung hindi mo tutugunin, di ba? Ang sama nga lang, marunong ka bang humalik? I never been into anything ka pa. Buong gabing nanahimik si Jara habang iniisip ang pangalang binanggit ng kanyang boss. Ngunit muli niyang nilagok ang alak sa kanyang baso nang muling sumariwa ang kanina nilang halikan. Ang lambot ng labi nito at ang marang halik nito hanggang sa maging mapaghanap at mapusok nitong galaw. Muli nilang siyang napabuntong hininga nang muling sumagi sa isip niya ang pangalang binanggit ni Fiel. Kinabukasan, nagising siya sa maingay na tunog ng kanyang telepono. Kinapa niya ito at nang madampot niya wala sa sariling sinagot yun. Hello? Sino sila? Jara, can you come to the office for a bit? I need something for you. Ang seryosong tinig ni Fiel ang gumising sa natutulog na diwa ni Jara. Yes sir. Pwede po bang after lunch na lang po? Kasi po may dadaanan lang po ako. Okay. Bagsak ang balikat niyang tinungo ang banyot na ligo. Pakiramdam niya tatanggalin na siya nito. Dahil sa nangyari gabi. Iyon ang nasa isip niya.
May parte sa isip niyang natatakot. Ngunit may parte ring nais siya ng muling matikman ang labi ni Fiel. Pero mabilis siyang winaglit sa isip ang bagay na yon. Matatanggal na nga ako. Parang masaya pa ako. Dapat kasi tinakbuhan ko na lang siya kagabi kesa ninamnam pang halik niya. Bago siya pumunta sa office, ay dumaan muna siya sa isang optical clinic. Hindi para bumili ng bagong eyeglasses, kundi ng contact lens. Pang ilang beses na ba kasi niyang naiwawala ang salamin, kaya ngayon naisip na lang niyang mag-invest sa contact lens. Nang makarating siya sa gusali, nagulat pa ang guard sa lobby, pero ang sabi na lang niya, pinapapatawag siya ni Fiel. Umismid na lang ang guard, ngunit nagsabi itong nakakamanibago siyang walang salamin. Nakuha pa nitong humabol ang biro na lumabas raw ang ganda niya ngayong wala ng kaning salamin. Hindi naman makuha ang sakyan ni Jara ang biro na sa kabang kanyang nararamdaman. Nakita niya agad ang boss niyang nakatayo sa glass wall at pinagmamasta ng syudad. Sir, mahina niyang tawag. Humarap si Fiel at matiim siyang pinagmastan. Ngumiti ang lalaki na parang may halong pang-aasar. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Siya na may napapahakbang paatras. Napalunok siya ng bahagya nang isang pa na lang ang layo nila sa isa't isa. You look different today, Miss Jara. Hindi ko lang po suot yung eyeglasses ko. Wala ko po kasi kagabi. Napayuko siya dahil sa maaaring gawin ng lalaking nasukol na siya at ramdam niya ng glass divider sa kanyang likuran. Gusto ko lang malaman ninyong hindi ko naman talaga gusto yung ahalik ninyo. Dahil sa kanyang sitwasyon, hindi niya na nakontrol pang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa kahihiyan, ay nilunok na lang niya at pinanindigan ano man ang lumabas sa kanyang bibig. You didn't like my kiss? Oo, kasi ibang babaeng nasa isip ninyo. Hindi naman ako, hindi naman ako. Kaya paano ko naman i-enjoy yun? Agad natutop ni Jara ang bibig niya sa kanyang nasabi. Lalong nagwawala ang kanyang puso sa kaba. Then maybe we should try it again? Ano? Hindi na Huwag na lang. Tutol niya. Ngunit wala naman yung nagawa. Walang kaabog-abog na pinihid siya ni Fiel sa malamig na salamin at inangat ang baba niya. Muling naglapat ang labi nila at muli nilang nalapsap ang tamis ng labi ng isa't isa sa pangalawang pagkakataon. Yung gagabi ay walang sinabi kumpara ngayon kung paano salikupin at pagharian ng labi niya. Lalo siyang nawala ng lakas at panimbang nang muling hagkan ni Fiel ang kanyang manipis na katawan. Wala na siya sa sariling isip. Hindi niya maintindihan ang sariling katawan kung bakit hindi ito sumusunod. Muli siyang nagpatianod rito hanggang sa maramdaman na lamang niyang binubuhat na siya nito at dinala sa malapit na mesa. Sandali lang sir. Ang sabi ninyo, kiss lang. Bakit may paganto na? Paglilinaw ni Jara dahil matapos lapastanganin ng kanyang labi, ay inangat na siya ni Fiel sa lamesa. Nadadala ako ng halik Sir, hindi niyo ba ako tatanong kung gusto ko ba yan? Kung pahig ako? FYI, wala po tayong relasyon para gawing casual ang halikan. Natameme si Fiel sa mga sinabi niya ni Jara. Humihingi kasi ito ng kasiguraduhan kung anong meron sila at kung saan sila aabot. I couldn't help it. Your lips were just too tempting, and I like how they felt. But this isn't right. Nandito po ako para sa trabaho at utang na loob ko po sa De Silva's Foundation. Prangkang saad ni Jara. Bumaba siya ng lamesa at pinuntahan ang sariling table kung saan may mga ipapakita siyang dokumento. Bumalik ang formalidad sa pagitan nila. Na-forward ko na sa email niyo ang mga need yung documents. As for Mr. Viudes, nakausap ko na po siya kahapon. Any day next month ay pwede na po kayong dumalo sa villa as a guest. Just decide po kung anong araw. I'll arrange your schedules. Habang nagsasalita si Jara, si Fiel na may inayos ang kanyang polo. On the 23rd next month, you're going with me. Buka hotel in San Nicolas. That's it. After nito, pwede ka na umuwi. Walang emosyon itong sabing matapos at talikuran siya. Napaupo naman si Jara sa kanyang upuan
dahil sa unti-unting lumalakas ng panginginig ng kanyang tuhod. Niekuyom niya ang kanyang mga kamay dahil sa nangyari. Pare-parehas talagang mga lalaki, mayaman na mahirap. Dahil masarap sa pakiramdam, uulit-ulitin. Loko yun ah. Nakadalawang halik na sa akin. Ano siya? Sinuswerte? Gusto pa akong isama sa probinsya? Umarte silang kaswal sa isa't isa. Ngunit batid nilang maraming nagbago, lalo na sa bangay nila. Pinaniwala nilang isa't isa na parang walang nangyari sa kanila nitong mga nakarang araw. Ngunit sa halip na lumipas ang mga araw ng maayos, ay naging mahirap para kay Fiel. Dahil simula nang matikman niya ang labi ng dalaga, ay hindi niya na mayali sa kanyang isip ang pakiramdam na yon. Ito'y parang gamot sa damdamin niya nag-aapoy dahil sa kanyang nakaraan. Isang beses na danampian ng kamay ni Fiel ang kamay ni Jara sa harap ng ilan nilang kasamahan. Wala sa sariling napasambit si Jara ng ganito. Ay, damuho ka sir! Sorry sir! Mabilis na bawi ni Jara. Matapos ang insidenteng yon, ay bigla nilang napadesisyon si Fiel na ipagpaliban ng meeting at pinukol niya ng matalim na tingin si Jara. Guys, meeting suspended. Jara, come to my office. Hindi natuloy ang meeting na yon na meeting sana ng mga department heads. Sa loob ng office ay muling natuon si Jara sa pinto. Takot siyang humakbang papalipit kay Fiel na nakasanda sa edge ng lamesa. Come here. Tatayo ka na lang ba dyan? Hindi naman kita kakainin without your consent. May ipapagawa po ba kayo? Kasi may need pa po akong gawin. Sinusubukan mo talagang pasensya ko, no? Lalapit ka ba o akong lalapit sa'yo? And you knew what will I do to you? Sir, tinatakot mo ba ako? Hindi mo ba alam na harassment na yang? Hindi niya na nagawa pang maituloy ang sasabihin nang magsimula itong lumapit sa kanya. Kaya mabilis niyang pinitang siradora ng pinto. Nang muli itong magsalita, nakinatameme niya. Alright, I'll be honest with you. I want you to be my girlfriend, Jara Sinaginan. Hindi na nakahuma si Jara sa narinig. Gulat na lang ang rumihistro sa kanya, lalo na nang piniid siya nito sa pinto at siniil ng halik. Sa pangatlong pagkakataon ay nagpaubay si Jara tulad ng una, pangalawa at pangatlong halik nito. Say yes, Jara. Hindi ko na kaya pang magtimpi. Simula ng gabing yun hinahanap ko na to. Mabigat ang bawat paghinga ni Fiel habang sinasabi ito. Pwede later na po to. May mga need ka pang summary reports, may later naman for this. Of course, this can wait. Nang araw na yon, nagsimula sila ni Fiel bilang sekretary at amo sa umaga. At after work, lovers naman kung saan in-enjoy nila ang company ng isa't isa. Di nagtagal, binigay ni Jara ang sarili kay Fiel. Kahit siya hindi kayang i-resist ang panunukso nito. Naging mas maganda at smooth ang sinimulan ng relasyon, ngunit kung gaano pala kabilis ang mga pangyayari, ay ganun din ito aabot sa hangganan. Dumating ang araw na kailangan ni Fiel at Jarang magtungo sa Nicolas. Halos mapalaya ng kanilang nadaanan. Hindi naman naalis ang seryosong mukha ni Fiel simula nang umapak siyang muli sa lugar na yon. Lalo na ang daan papunta sa villa ng mga Viudez. Oh, ang ganda pala talaga dito, no? Sambit ni Jara, ngunit kapag angat ng labi ay hindi nagawa ni Fiel. Hinatid sila sa entrada ng villa. At ang lahat ng ilang matandang katulong ay nakilalang lalaki naka-black suit na walang iba kundi si Fiel. Ang alilang pinakulong may 10 taon ang nakararaan. Si Fiel ba yun? Nakalahi na pala siya? Ani ng isang babae. Nagulat si Jara sa mga narinig niya mula sa katulong. Ngunit nang malipat naman ang tingin niya kay Fiel ay matigas ang mukha nito at mataas ang tingin. Ang totoo, never pa itong nagkwento ng tungkol sa nakaraan nito. Habang siya'y open book sa lalaki. Isang matandang mayordomang sumalubong sa kanila. Mayang, Dorina, bakit naman kayo nariyan? Hala, pumunta na kayo sa mga lugar ninyo. Bugaw ng mayordomang maputi na ang buhok. Inayos ng matanda ang kanyang salamin at lumapit sa mga bisita.
At doon niya na ipagpag ang kanyang kamay sa kanyang asul na uniforme. Nakilala niya si Fiel, ang bunsong anak ni Leona. Fiel? Senyorito Fiel? Ngunit hindi siya tinapunan ng tingin ni Fiel. Bagkos ay wala itong emosyong lumakad papasok sa main hall ng mansyon. Tinungo niya ang lugar na palaging tinatambay ni Michael Zon simula nang sila'y bata pa. Napayuko naman si Jared sa kanyang nakita. You haven't changed a bit, my dear brother Mikaelson. Bungad ni Fiel. Gulat itong napatayo. Pinaalis na agad ang mga babae niya at inayos ang sarili. Sinuot ang roba at nanginginig na nagsali ng alak. Anong ginagawa mo rito ha, bastardo? Nasa kulungan ka pa, hindi ba? Sinabi mo sa sekretarya kung gusto mo akong mamit, tapos itong isasalubong mo sa akin? A smile crept in his lips. Mula sa pagagulat, ngayon ay kakatuwang ekspresyon ang nasa mukha ni Mikaelson. What? Sa lahat ng tao dito sa mundo, ikaw ang pinakaayaw kong makita. How will I ask you? And yet, here we are. Hindi na nakapagpigil si Jara at bigla na siyang sumagot. Mr. Mikaelson Viudes, siya lang naman po si Mr. Fiel de Silva, ang sole heir ng mga de Silva's group of companies. Pakilala ni Jara. Halos lagukin ni Mikaelson ng isang basong punong-puno ng alak para lang mag-sink in sa kanya ang narinig na salita. You must be kidding me, Mr. de Silva? Kidding? Oh, sorry pero yung kasama mo isa lamang boy dito sa villa. I mean, bastardong utusan ko rito. Gusto mo ng proof? Come to me and lick me feet. Ngumisi si Fiel kay Mikaelson. Lumakad dito palapit sa sofa at dumikwatro ng upo. Nanatili namang nasa kabilang gilid si Jara. Believe it or not, it's up to you, my dear, beloved brother. Nag-invest ko ng sobrang laki sa kumpanya ko at sa mga future projects ko tapos ngayon nagpakilala ako. Ikaw tong di makapaniwala. At paano ka naman magkakaroon ng ganung kalaking pera ha? Ha, now I get it. Did you sleep with an old woman? You know what I mean? You can't have that suit, a beautiful secretary, and expensive clothes without climbing that ladder. Just a rich old woman. Huh. I didn't sleep with any rich woman in the country. I just found my luck when I was detained. Jailed for the crimes I didn't commit. Nagpatuloy pa ang kanilang patutsadahan dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin makuha ni Mikaelson na si Fiel ang kanyang inaasahang bisita. Hindi siya makapaniwala nga nakalayan ito sa kulungan at ngayon ay isa ng CEO ng mga hotel, casino and resort sa mga probinsya. Still not convinced, huh? May mga tinawagan sa telepono si Mikaelson at nang kanyang nakumpirma ay halos mawalan siya ng kontrol at binasag ang mga bote ng alak. Dahil sa narinig ay nagmamadali namang lumabas kung saan ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida. Si Colette. Napatayo naman si Fiel ang makita ito. Hindi pa rin nagbabagong itsura nito. Maganda at napakaamo ng muka. Mikaelson! Pag-aalalang sigaw ni Colette. Colette? Ikaw na ba yun, Colette? Humigpit naman ang pagkakayakap ni Jara sa hawak ng laptop. Hinding-hindi na makakalimutan ang pangalan ng babaeng binanggit ni Fiel ang gabing yon. Si Colette lang naman ang unang nobya at pinakamamahal ni Fiel. Narinig yun ni Colette kaya nilingon niya ito. Fiel? Paano? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakalaya? Dahil sa pagkikitang yun, nabuhay ang galit at inggit sa puso ni Mikaelson. Tinabig niya ang kamay ni Colette kaya nawala ito ng balanse at napaupo. Agad namang sumaklolo si Fiel sa babae. What a great reunion. Masaya ka na? Nagkita na kayong muli. Noon mo pa ba alam na nakalaya na siya? Alam na ba niyang sikreto mo? Kumawala si Colette sa pagkakahawak ni Fiel at muling bumalik kay Mikaelson. No, Mikaelson. Ako na magsasabi sa kanya, please. Binalingan ni Colette si Fiel at matapang niyang sinabing relasyon sa kanyang kapatid. Asawa na ako ng kapatid mo, Fiel.
Mahal mo pa rin bang babaeng to? She's now my wife. Mine, Fiel. Pinaliligay niya ako gabi-gabi. Umalis ka na, Fiel. Nananahimik ng buhay namin. Huwag mo nang guluhin pa. Bakit ka pa bumalik? Sabi ni Colette habang yakap-yakap si Mikaelson. Etong inaasahan niya. Matagal niya nang alamang tungkol sa pagpapakasal ng dalawa. Pinakatitigan ni Fiel ang babae. Unti-unti siyang nawalan ng gana na makipagsagutan pa. Hindi niya pwedeng siraan ang momentum ng plano niya. Kailangang magmukhang heartbroken siya at wala sa sarili matapos malaman ng tungkol sa pagsasama ng kanyang nobya at kapatid. Ngunit may nakalimutan si Fiel. Nalunod at nawala siya sa kanyang paghihiganti. Nakalimutan niyang kasama niya si Jara. Ano man ang iniisip ng dalawa sa loob ay parehas ng kay Jara. Senyorito, kamusta na ho kayo? Muling pagpapamansin na katulong. Ngunit parang walang narinig si Fiel hanggang sa muli itong nagsalita at mapahinto saglit ang dalawa. Gusto ko lang pong magpasalamat sa ginawa po ninyo sa akin noon. Kung hindi po dahil sa inyo ay malamang hindi na po ako makakapagtrabaho. Ang mayordomang katulong na niligtas ni Fiel kay Mikaelson. Sana ay kinuha ninyo ang pagkakataong iwan ng lugar na to. Iniwan niyang matanda matapos ang tagpong yun. Sa pagpapasalamat ang matanda, lalo siyang nag-alab na ituloy ang kanyang plano. Dumiretso sila sa isang hotel malapit sa villa. Pagpasok pa lamang ay mabilis naghubad si Fiel at dumiretso sa shower. Nagsimulang mabalot ng lamig ang dibdib ni Jara sa kanyang nasaksihan. Alam niyang half-brother ni Fiel si Mikaelson at hindi close ang magkapatid. Ngunit hindi niya alam na may babaeng involved at iyon ang babaeng si Colette na minsan na nabanggit ni Fiel. Nang gabing yun ay iniwan ni Jara si Fiel sa room. Nagpunta siya sa ground floor ng hotel at nakita ang mga taong parang isang disco papunta. Wala siya sa sariling sumama sa agos ng mga tao. Dinala siya ng mga ito sa plaza. Doon nakalahad ang mga inumin tulad ng tuba at mga pamprobinsyanang inumin na doon lamang matatagpuan. Pumila si Jara doon at kumain ng kanyang maibigan. Nilibang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-inom, pagkain at pakikipagsayaw. Tulad niya ay marami ring mga turistang nakisaya. Samantalang si Fiel ay wala pa ang tigil sa kakadaya sa numero ni Jara, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Where were you, Jara? What the? She's not answering my call. Noon lamang naalala ni Fiel na kasama niya si Jara at nasaksihan ni Jara kung paano siya tumiklop sa harap ng isang babae. Babaeng bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit ang pagkukulang niya ay hindi niya rito sinabi ang kanyang plano. Maya-maya pa ay nakarinig ng mahinang katok si Fiel mula sa pinto. Buong akala niya si Jara na ito, ngunit nagkamali siya. Si Colette. Malaki ng pinagbago ng pananamit nito. Tulad niya ay maganda at mamahalin ng damit, ngunit naroon pa rin walang kupas itong ganda. Colette? Bago pa man makapagsalita si Fiel, ay sinalubong na siya ng halik ni Colette. Dahil sa kasabikan nila, ay hindi na tumutol si Fiel sa halik na yon. Kasama ito sa plano niya. Unti-unting naghubad si Colette sa harap ni Fiel. Wait, anong ginagawa mo rito? Sabi mo asawa ka ng kapatid ko? Halos matanggal ang lahat nang biglang dumating si Jara. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanyang harapan ng dalawa. Si Fiel ay nakahawak sa makabilang balikat ni Colette. Si Colette naman ay halos wala ng saplot. Humigpit ang pagkakahawak niya sa pinto bago niya tuluyang pabalyang isinara. Napalingon naman si Fiel. Jara! Hindi nakinig si Jara. Tumakbo lamang siya palabas. Si Fiel na may muling pinigil ni Colette. Napansin ni Colette ang paglamig ng ekspresyon ni Fiel sa kanya matapos makita ang kanyang sekretarya. Sekretarya mo lang siya, hindi ba? Hindi ko lang siya sekretarya. Nobya ko siya, Colette. Malaki na agad ang pagkakamali ko. Nakalimutan kong kasama ko siya. At ikaw, asawa ng kapatid ko. Fiel, hindi mo na ba ako mahal? Hinintay kita para iligtas ako.
Naririnig mo bang sinasabi mo, Colette? Iligtas? Kanino? Hindi sumagot ang babae, kaya tuloy nang iniwan ni Fiel si Colette mag-isa sa kwartong yon. Hinanap niya si Jara sa ibaba, ngunit nabigo siya hanggang sa bumagsak ang malakas na ulan. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang makita nga wala na roon si Colette. At mula sa sulok, dinampot niya ang isang maliit na kamera. Nahinto siya sa kanyang ginagawa nang magring ang kanyang telepono. Number ni Jara ang nag-flash sa screen. Where the F are you, Jara? Bungad ni Fiel dahil magkahalong inis at pag-aalala ang nasa isipan niya. Hello po. Kayo po kasi nasa emergency contact. Sir, yung may-ari po kasi ng phone na ito'y nandito sa plaza. Tinungga pong isang boting tuba. Ngayon po'y lasing na lasing. Plaza? Wait, huwag mo siyang iiwan please. Kaagad pinuntahan ni Fiel ang kinaroroonan ni Jara. Nakita niya itong nakaupo sa isang sulok. Halang groggy na ito dahil sa kalasingan. Nagpasalamat siya sa babaeng tumulong at nagbantay kay Jara. Nakatulog si Jara sandali sa kotse, ngunit sa pagising niya ay bumungad sa kanyang matiim na titig ng lalaki. Nahihilo pa rin siya, ngunit hindi niya maialis ang inis at galit niya rito. Umalis ka tapos hindi ka man nagpaalam sa akin. Uminom ka rito at mabuti na lang. May babaeng naawa sa'yo, tinawagan ako. Maraming pwedeng mangyari sa'yo rito. As if you actually cared. Of course I am. Busy ka kanina, di ba? Ayoko namang abalahin ang ginagawa ninyo. Damn, walang nangyari sa amin. Napabuntong hininga si Fiel at iniwasan niya ang mga tingin ni Jara. Let's break up, Fiel. Hindi ko deserve to. Hindi ko alam na may unfinished business ka pa sa lugar na to. Nag-aagawan kayo sa iisang babae. Pathetic. Bukas na bukas uuwi na ako. Dahil sa narinig, ay nahampas ni Fiel ang manibela bago paandarin ang sasakyan. Hindi naman natinig si Jara sa ginawa ni Fiel dahil buo na ang loob niya. Nais niya nang makipaghiwalay rito at kahit ang iwanan niya ito sa lugar na yon ay gagawin niya. Pagbaba sa parking lot ng hotel ay nahihilo pa rin si Jara kaya wala siyang nagawa nang bigla siyang buhati ni Fiel. Hindi naman na siya nagreklamo dahil sa estado niyang yun ay hindi siya makakaakyat sa room nila. Ngunit bago pa siya ibaba ng lalaki, ay kalmado itong nagsalita. Marami akong gustong ikwento sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano magsisimula. It was planned a long time ago. Hindi ko na kailangan pang malaman. Break na tayo. Saka, work-related ang dahilan kung bakit tayo dito, di ba? Ipinakulong nila ako sa krimeng hindi ko ginawa, Jara. Inalila nila ako dahil bastardo ako. Ngayong abot kamay ko ng paghihiganti. I want them to taste it. Gusto kong agawin lahat kay Mikaelson. Hindi na rin napigilan ni Jara ang hindi damayan ng lalaki. May parte sa kanyang naaawa at meron ding nais na itong sakalin dahil sa nararamdaman niyang selos. Kaya balak mo nang agawin ng asawa niya? Yung kulit? Alam mo, wala kang mapapala sa paghihiganti mong yan. Binabalik mo lang ang sugat na hinilom na. Tinalikuran ni Jara ang lalaki at dahan-dahang naglakad patungo sa banyo. Nagtagal siya roon dahil mabigat ang nararamdaman niya kay Fiel. Inisip niyang sa paglabas niya sa banyo ay tulog ng lalaki. Ngunit nagkamali siya dahil nadatan niya pa itong nakaupo sa kanyang kama. Doon ka sa kama mo. Di ba break na tayo? O gusto mo ako nilang doon? Hinayaan niya si Fiel sa kanyang kama at siya naman ang lumipat sa kabila. Ngunit muli ulit lumipat si Fiel at hinila siya nito at hinigat kinabubawan. Sir Fiel, isusumbong kita sa lolo mo. Alam na alam mo kung anong sasabihin ni Lola about this. Kasal. Kailangan kitang pakasalan sa pamimilit ko sa'yo. Hindi. Ayoko magpatalo sa isang lalaking hindi pa tapos magmahal ng iba. Ang tanga ko. Pumayag akong maging girlfriend mo para maibsan mo lang lungkot mo at pangungulila sa dati mong nobya. Hindi ko alam na may unresolved past ka. Kaya please, Fiel, matatanggap ko naman na mas mahal mo pa si Colette eh. Kesa naman ipagsiksikan ko pang sarili ko. I don't love her. Sinong niloko mo? Tumagos sa puso ni Fiel ang mga sinabi ni Jara.
Umalis si Phil sa ibabo ni Jara dahil sa pati yung mga salitang yun para gisingit siya at hayaan ng babae. Kinabukasan, hindi na nalatan pa ni Phil si Jara sa kabilang kama. Maayos itong tiniklop ang mga blankets at sinalansan ng unan. Kasama na rito ang kapirasong sulat ng pamamaalam. Ngayong wala na si Jara ay mas nilamon ng kalungkutan si Phil. Nang araw din na yon, bumalik si Phil sa villa para tapusin ang dapat niyang gawin. Ngayon, maayos niyang inistima ng makatulong at ni Mikaelson. Bago minasag ni Phil ang katahimikan, ay pinakatatigan niya muna si Colette na nakaupo sa kanyang harap. Last night, hindi ko inaasahang pupuntahan ako ng aking sister-in-law at ihihain niya ang kanyang sarili, katulad ng dati. Panunukso ni Phil. Sa mga sinabing ni Phil, ay kumunot ang noon ni Mikaelson at nilisikan nito ng tingin ng asawa na nasa kanyang gilid. Habang ang babae naman ay gayon din ang gulat. What? Ano bang sinasabi mo? Kasama siya ng anak ko sa kwarto buong magdamag. Hindi ba kulit? Phil, iniisip mo bang papatulan pa rin kita? Parang ibang babaeng biglang naghubad sa harapan ko kagabi Anyway, I have a special announcement sa plaza. Nagpahanda rin ako ng piging. May mga video presentation ng mga itatayo kong projects dito. At mga tao rito ay tiyak na bibigyan ng trabaho. Hindi na sila mamamatay kakatrabaho sa bukid habang mga asyendero ang yumayaman at nagpapakasasa sa hirap ng mga barok. Paano mo gagawin yan? Isa ka lang alipin. Bastardong walang pinag-aralan. Nakapag-aral ako sa ibang bansa pagkatapos kong makalaya. Anyway, inorganize na namin ng sekretarya kong lahat bago kami pumunta rito. Hindi lang pakikipag-business sa iyo ang pinunta ko rito, kundi ang loyalty ng mga taga San Nicolas sa dating bastardo ng mga Viudes. Nabigla si Mikaelson sa sinabing ni Phil, ngunit kaagad namang binawi ng lalaki. That's nonsense. Kilala kong lahat ng mga nagmamayari ng libu-libong ektaryang lupa rito. Maraming negosyanteng nais na bumili ng lupa nila, pero ayaw nila. Kaya saan mo naman itatay mga proyekto mo, tulad ng resort casino mo? Nabili ko ng halos 60% ng lupa rito sa San Nicolas. Hindi lang naman hotel, casino, o resort ang gusto kong proyekto, kundi ang magkaroon ng maayos na pamamahala, mag-aalaga sa mga magsasaka. Mahalagang rice production kung magko-compensate sila ng maayos at ma-accommodate ng maayos ang needs nila at ng kani-kanilang pamilya. Mas maalagaan ang mga saka at mas doble tiyak ang ani. Gulat ang rumehestro kay Mikaelson. Sa tagal niya sa lugar na yon, nung isa pa siyang alipin, ay nalaman niya ang madilim na kwento ng bawat magsasaka roon. Mga kalupitan at panggigipit ng mga asyendero. Bilang pagbawi kay Mikaelson, ay hihimukin niyang mga magsasakang layasan ng mga asyenderong masama at isa na roon ng mga Viudes. Para yatang namumutla ka, kapatid ko. Hindi ba't mas maganda naman ang naisip ko? Gusto kong sabihin niya in advance para naman maging malinaw sa iyo ang pinunta ko sa lugar na to. Tumayo si Phil at akmang lalabasan ng pinto nang bigla siyang haklitin ni Colette. Phil, si Itay nakausap mo ba? Pumayag na rin ba siyang magtrabaho sa iyo? Matutuwa siya kapag nakita ka. Tsaka yung kagabi, miss na rin kita. Ngunit salit na suklian niya ng maamo at hindi makabasag ng pinggang si Colette na puno ng pagmamahal ay kabaliktaran. Siguro, na-receive din ng asawa mo ang video ng ginawa mo kagabi. Hindi ko in-expect na kakagat ka sa patibong ko. Sa tatay mo naman malaking utang na loob po sa kanya. Sa inyo. Pero bayad ko yung lahat nang pagtaksilan mo ako at ipakulong dahil sa panggagahasa. Akala mo wala akong alam. Pero alam ko naman kung bakit mo ako pinagsaksilan, di ba? Mahal mo ang kapatid ko noon pa. Sino ba namang babaeng tatanggi kung pakakasalan ka naman kapag naipakulong mo ang bastardo niyang kapatid? Nilabas na ni Fiel ang galit niya sa babae na kinimkim niya ng ilang taon. Mahal na mahal niya ito, ngunit nang muli silang magkita ay hindi na pagmamahaling nararamdaman niya, kundi matinding galit. Napagtanto niya ang pangungulila niya rito ay nagmamaskarang galit. I'm sorry, Fiel. Para pinagbabayaran ko ng lahat ng yon. Kailanman hindi na ako trinato bilang asawa.
Sinasaktan niya ako. Kung sino-sinong inuuwi niyang babae. Nagdudusa ako sa poder niya. Fiel, makinig ka. Aniya, ngunit hindi na nakinig si Fiel at tinalikuran na siya. Nagsimula ang paghihiganti ni Fiel kay Mikaelson sa plaza. Sa pera tulong na binigay niya sa alkalde, ay nakuha niyang simpatya nito. Sinimulan niyang himukin ng mga maliit na magsasaka para magtrabaho sa kanya sa pamamagitan ng pagpirma sa isang papel. At mula sa malayo, ang mga mayayamang asyendero ay napailing na lang dahil tiyak na magbabago ang pakikitungo nila sa kani-kanilang tauhan. Huwag lamang silang iwanan ng mga ito. Sa mga na magtatrabaho po sa akin ay hindi na po kayo mahihirapan. May makinarya po tayong gagamitin mula po sa pagtatanim hanggang sa pag-aani. Nung nasa Japan po ako, nakita ko po ang mga advanced techniques. Kaya naisip ko pong gawin dito sa San Nicolas. Para naman maging maayos at the same time po, less hassle sa mga magsasaka. Dahil sa mga salita niyang ito, ay sinang-ayunan siya ng mga tao roon na parang kumakandidato sa pagkaalkalde o taong naglalatag ng plataporma. Nakalimutan niya lang ang lalaking yon ay minsan ding naging magsasaka. Hindi nagtagal, nakuha ni Fiel ang puso ng San Nicolas. Ngunit nang matapos ang ilang araw ng pamamalagi sa San Nicolas, ay nagmamadali na siyang umalis dahil kailangan niya nang harapin si Jara. Kaya nang makarating siya sa syudad, ay kaagad niyang tinungong opisina kung saan ito'y naroon, ngunit wala siyang nadatnan sa CEO's office. Nasa si Miss Jara? Kaagad na tanong ni Fiel sa ibang employee. Naku sir, mukhang masama pong pakiramdam ni Miss Jara. Kanina po wala pong tigil na nagsusuka at nahihilo raw po kaya sumaglit sa klinik. Ani ng isa sa mga kasamahan ni Jara. Kaagad tinungo ni Fiel ang sinasabing klinik na sa 17th floor. Marahan niyang binuksan ang pinto, ngunit sinalubong sa kanya ang pagsesermo ni Nurse Joy. Mabuti na lang may divider na naghahati sa waiting area at sa mismong table nito. Si Joy, ang kapatid na pangalan ni Jara, na galing din sa De Silva Foundation. Jara naman, alam mo namang hindi ka dapat pumali sa paggamit ng pills. Too risky lalo na kapag nilawang buntis ka. Tatanggalin ka nila sa trabaho. Alam ba ni Sir Fiel to? Hindi pa eh. Busy siya sa paghihiganti niya sa mga taong nanakit sa kanya noon. I think hindi rin naman niya gugusto ng bata dahil ngayon pa, muli silang nagkita ng dati niyang nobya. Ate, anong gagawin ko? Alam mo, plano kong mag-resign. Sapat naman na yung ipon ko eh. I'll stay hanggang hindi pa naman halata yung tiyan ko. Tapos magtatrabaho ko abroad para masuportahan ko ang bata. Wait, you're keeping the baby and not telling him? Please, tulungan mo kong itago to, ate. Naliloko ka na ba? Ang brutal mo naman sis kung itatago mo to kay sir. Paano kung gusto ka rin naman niyang panagutan? Wala siyang pakialam sa akin. Simula nang makita sila ulit ng kulit na yon. Dapat kasi, hindi ako nagpadala sa nararamdaman ko eh. Ay, sino ba naman kasing makakarisi sa kagwapuhan ni Sir Fiel? Bago pa man makabalik si Jara, ay nagmadali nang umalis si Fiel. Inutos niya sa assistant nito, need mag-overtime si Jara at tapusin ang isang katerbang paperworks. Nagulat naman si Jara nang malamang nakabalik ng kanyang boss. Hindi niya kasi ine-expect ang pagbabalik nito. Ang alam niya ay sa susunod pang linggo. Miss Jara, get me a coffee. Black, no sugar. Ang masungit nating CEO bumalik na naman. Kaya guys, tapos ng maliligayang araw natin. Sabi ng isa sa mga kasamahan ni Jara. Sinabi mo pa. Pero mabuti na lang dyan si Miss Jara para harapin ang boss nating bumubuga ng apoy. Sagot naman ng isa pa. Ang lahat ay nakatingin kay Jarang namumutla na. Ngunit, mabilis namang sumunod si Jara para ipaghanda ito ng kape. At kaagad niyang pinasok ang kape sa loob. Agad din napatingin si Fiel sa pagpasok ni Jara. Muli niyang iniwas ang tingin dahil mas lalo itong gumanda sa bagong gupit at ayos ng buhok nito. Nagpaikli ito ng buhok at medyo kulot ang ladlaran. Sir, coffee po ninyo. Pakilapag na lang. Marami tayong aasikasuhin sa mga susunod na araw. Kaya need kita ngayong gabi. Yes sir, dito lang naman po ako sa labas.
May pag-uutos pa po ba kayo? From now on, dito ka nalilipat sa tabi ko. Gusto kong nakikita kita palagi. Ano? Sir, sanay na po ako sa labas. Tsaka mas komportable po akong wala kayo sa paningin ko. Nagtama ang kanilang mga mata. That's final. Ayoko nang marinig ang gusto mong sabihin. Ako ang boss. Remember that? Tumalikod si Jara dahil hindi niya maintindihan ang nais ng kanyang boss na ex niya na ngayon. Wait. Samahan mo ako mag-dinner later. Kumain na po kayo mag-isa. Kasabay ko po si Ate Joy. Then cancel it. Ilang sandali pa darating na in-order kong pagkain. Pagod ako sa biyahe, please. Ayoko na makipagtalo. Napabuntong hininga na lang si Jara at muli niyang hinarap si Fiel na nooy pigil ang pagngisi. Pagbalik niya sa kaning mesa, nagsalisa ng ibang staff at may voice message notification na rin siyang natanggap galing kay Joy. Next time na lang tayong lumabas, sis. Si Boss Fiel kasi, sabi niya marami daw kayong tatapusin. Siguro mas magandang umamin ka na sa kanya, sis, about your pregnancy. Kapag tinanggihan ka niya, plan B tayo. See you later, Ja. Napaismid naman si Jara habang pinagmabasa ng mga emails na galing kay Fiel. Napalingon siya sa lalaking may dalang food box. Nakaramdam siya ng pagkatakam, lalo na sa naaamoy ng carbonara. Hindi pa man siya tinatawag, ay wala sa sariling sinundan niyang lalaki. Nanlaking mga mata ni Fiel nang makita ang kakaibang ginawa ni Jara. Miss Jara, come here. Parang naging maamong tupa si Jara matapos maamoy ang carbonara at namimulog na rin ang kanyang mga mata. Nalabis namang naiintindihan ni Fiel. Gutom na ako. Pakiayos ang table para makapag-dinner na tayo. Okay po. Akala ko ba ayaw mong sumabay sa akin? Pagkaalis ng lalaking nag-deliver ng pagkain, ay mabilis binuksan ni Jara ang mga pagkain at parang wala sa sariling inamoy ang mga ito. Nangingiti naman si Fiel na pinagmamasdan ng babae. Nagtanggal siya ng coat at lumapit kay Jara. You look way hungrier than me. Hindi pero parang ang sarap ng carbonara. Everything looks delicious. Let's dig in then. Parehas silang umupot kumain. Ang kaninang puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan sa kanilang pagitan ay naglaho dahil sa pagkain. Pinagmamasdan ni Fiel kung paano kumain si Jara. Dahil sarap na sarap itong kumain ay nagbahira ng white sauce ang gilid ng labi nito. Nakaramdam naman siya ng kagustuhang tanggalin yon. Jara, wait. Po? Tanong ito habang namumugalgal ang pagkain sa magkabilaang pisngi. Nanlaki ang mata ni Jara sa sumunod na ginawa ni Fiel. Dumukwang kasi ito at mabilis na pinunasan ng gilid ng labi ni Jara at pagkuway ang daliri na ginamit ay dinala rin sa kanyang labi. Ay, kadiri! That's you, woman. You're such a messy eater. Para kang bata. Sorry, ang sarap kasi ng carbonara Napatango lang si Fiel at muling bumalik sa kanyang pagkain. Napansin niya kasi ang pamumula ng pisngi ng kanyang kaharap. Napatayo si Jara dahil hindi niya mapigilan ang pag-init ng kanyang pisngi. Excuse me, sir. Lumabas si Jara ng opisina. Kinuha niyang pagkakataong yun para magpunta sa banyo at ayusin ang kanyang sarili. Namumula pa rin kasi siya habang nakaharap sa salamin. Bakit ka ba kasi apektado? Pinunasan niya lang naman ang gilid ng labi mo at... Ay, ano ba, Jara? Di ba mag-move on ka? Sorry, baby. Ang daddy mo kasi nakakainis. Pagbalik niya malinis na ang lamesa at si Fiel ay nasa loob na ng PE's room nito. Inumpisahan ni Jara ang mga gagawin niya, hindi nakasalalay pa rin sa kanya ang oras ng pag-uwi. Hindi niya man maintindihan ng inaasal ng lalaki, ay pinangako niyang hanggat maaari ay siya nang didistansya rito. Jara, come inside. Anin ng lalaki sa intercom. Marahan niyang binuksan ang pinto at nadatnan niya si Fiel sa maliit na sofa. Come here. Sir? Umiinom po ba kayo? Muli na naman kasing sumulubong sa kanyang matapang na amoy ng alak. Just a bit. Pampalakas ang loob. May nangyari po ba sa inyo sa San Nicolas? I know I wasn't as sensitive as I should have been.
And I hate that I made you feel that way. Na-realize kong mahalaga ka sa akin, Jara. Ilang araw akong hindi makatulog kakaisip sa'yo. Hindi ko gustong maipit ka sa gitna ng paghihiganti ko. The truth is, I'm asking for one more chance. Not to start over, but to continue to make it right this time. Please, Jara. Ayoko sa ideyang maghihiwalay tayong dalawa. Sa maikling panahon na naging tayo, marami kang binago sa akin. Sir Fiel, ano kasi, baka naman nabibigla ka lang. Si Colette, paano siya? Siya ang mahal mo. Colette was my past. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Noon namimiss ko siya. Pero nang magkita kami ron sa San Nicolas, na-realize ko na wala nang natira kundi galit. I know what you so made it look bad. But please believe me, nothing happened that night. How come she was naked? Believe me, walang nangyari sa amin. Asawa siya ng kapatid ko at kinamumuhian ko rin siya. Kaya sa galit ko ni-record ko yun at pinadala ko kay Mikaelson para iparealize na pinagtataksilan siya ng asawa niya. Para naman sa akin, ikaw lang nais ko makasama. Bakit hindi mo ako pinigilang makipag-break that night? Hindi na napigilan ni Fiel ang kanyang sarili. Niyakap niya si Jara ng sobrang higpit. Dahil kilala kita, lalo na sa pakikipag-away sa akin. Talo ako. Hinintay ko lang talagang matapos ang announcement at pag-open ng project sa San Nicolas. Nilamon din ako ng paghihiganti ko. At alam kong sa pagbalik ko rito, ikaw naman ang aasikasuhin ko. Pero nag-start ka pa lang sa paghihiganti mo. Ayoko magdusa nang nakikita kitang nahihirapan. Pero wala akong magawa dahil wala akong alam. Oo, binala ko maging brutal sa paghihiganti. Pero ng gabing yun, pinag-isipan ko ang mga sinabi mo. Wala nga naman akong makukuha sa paghihiganti. Kaya naisip kong bigyan nilang ng trabaho ang mga tao sa bukid. Halip na magtayo ng mga building at resort. Bakit hindi nilang food industry tayo? Hindi lang ako makikinabang. Para ko na rin igaganting mga tao na sa mga sakim na syendero. May kakaibang kislap sa mga mata ni Fiel ng mga oras na yon. Hindi niya inaasahang bigla na lang itong i-open ang pagbubuntis niya. And I know about your pregnancy. Don't worry. Pananagutan kita, Jara. Pananagutan ko ang bata sa sinapupunan mo. Paano? Sinabi man ni Ate Joy sa'yo? Hindi. Kanina pagdating ko, ikaw galing hinanap ko eh. Sabi nila nasa klinika. At doon narinig kong lahat lalo ng mga plano mo. Baka kasi hindi mo gusto ang baby. At ayokong ma-reject kami ng baby kaya gusto kong mag-resign and raise him on my own. You don't have to do this alone. Let's raise the baby together. I'm here for both of you. Hindi ko hahayang takbuhan mo ako lalo na ngayong dinadala mong anak natin. Marry me, Jara. Be my wife. At nakita ni Jara ang sinseridad sa mga mata ng lalaki, kaya agad siyang napasagot. Yes, Fiel. Pumapayag ako sa kasal. Sa pagdampi ng labi ni Fiel, ay muling nanariwang pag-ibig na sinantabi ni Jara para sa lalaki. Patuloy pa rin si Jara sa pagluha habang ang kanyang mga labi ay patuloy na inaangkin ng lalaki. Inayos sila ang kanilang kasal at sa ilang linggong paghahanda ay sumapit na ito. Ginanap sa isang malaking simbahan. Halos lahat ng office mate ni Jara ay nabigla dahil hindi nila inaakalang may relasyon ng dalawa. Ang alam ng marami ay para silang aso't pusa sa opisina. Ngunit sa magandang okasyong yon ay may lalaking bigla na lang sumupot sa aisle at naglabas ng baril. Nakuha pa nitong lumakad palapit sa dalawa. Nagsigaw ng lahat at nagsimulang magpulasan ng mga tao roon. Fiel, bakit ka pa kasi bumalik? At dahil kasal mo ngayon, deserve mo makatanggap ng isang regalo galing sa akin. Kinubli ni Fiel si Jara sa kanyang likuran. Mikaelson, kung gusto mo kong patayin gawin mo. Pero itong tandaan mo, hindi ka makakalabas sa kulungan. Hindi mo itong matatakbuhan. Sisiguraduhin kong mabubulo ka roon. Bakit hindi ka nalang mamatay? Nang kakalabitin ni Mikaelson ng gatilyo, ay bigla na lang itong natumba na parang may tumama rin dito. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita kung sinong nasa likurang bahagi ng simbahan.
Si Colette. Lumapit ito, ngunit hindi para saktan ng dalawa, kundi siguraduhin wala ng buhay si Mikaelson. Nang masigurado ni Colette na wala ng buhay ang asawa, ay initsa niya sa paanan ni Fiel ang baril. Fiel, patawarin mo ako sa kataksilan ko sa iyo. Nagmahal lang ako, pero pinagsisisihan kong pinili ko si Mikaelson. Alam kong hindi ka niya titigilan ngayon pang maayos ang buhay mo. Don't worry, kaya kong makulong para hindi ka niya masaktan muli. Napuno ng dugo ang lugar na yon. Hindi natuloy ang seremonya ng kasal at si Colette ay dinala sa police station para harapin ang kaso. Ngunit sa huli ay nalaman nilang ilang taon na pala itong suffer sa drug abuse resulta sa pagkakaroon ng mental problem. At recently lang ay may mga gamot itong iniinom. At salit na sa correctional ito maipit ay sa isang mental institution na lang. She's mentally unfit to stand trial. Ani ng abogado ni Colette kay Fiel at Jara. Napatingin sila sa isa't isa. Samantalang labi ni Mikaelson ay kasamang inihimlay sa libingan ni Leon at Federico. Habang ang anak naman ni Colette ay nasa pangangalaga ng ama nito. Isang araw, binisita ni Fiel si Colette. Nang masilayan ni Colette ang mukha ni Fiel ay bigla na lang itong naiyak at maya-maya natawa. Huy, sinusundo mo na ako? Si Mikaelson, hindi niya na ako binibisita. Siguro nang bababae na naman yon. Nakita mo siya, no? Magpagaling ka, Colette. Para naman pag dumalo ang anak mo, makausap mo siya ng maayos. Sa tulong ng pasalidad na to, babalik ka sa normal. Sa kalunos-lunos na sitwasyon ni Colette, ay muling nagsalita si Fiel. Inabot niya ang kamay ng babae. Pinapatawad na kita. Kinalimutan ko nang nangyari noon. Masakit sa akin makita kang ganyan. Kaya magpagaling ka, Colette. Hanggang sa huli, hindi nga siya nakilala ng babae. Sa bawat maling desisyong ginawa ni Mikaelson at Colette, ay umani iyon ang pagsisisi at kamatayan. Dahil sa kasakiman nila at galit, tiyak na hindi malalas sa pangkapayapaan dahil hanggang huli ay kapos sila dadanas ng sakit at pait dulot ng nakaraan. Sa kabila ng mga nangyari, ay tinuloy ni Fiel at Jara ang trabahong binuksan nila sa San Nicolas. Maliban sa mga hotel, casino at resort, ay may malawak na silang sinasahang lupa sa San Nicolas. Ngayon, ay mas masayang pakiramdam ni Fiel matapos siyang magpatawad at palayain ang sarili sa galit. Daddy Fiel, may bagong news si Mommy. Ani Yael. Ano yan, Mommy Jara? Mukhang may isa-celebrate tayo Ani yan ang makitang pregnancy test ni Jara. Daddy, masusundan na si Yael. Kaya pala nahihilo na naman ako. May bago na naman tayong balitang tiyak na ikatutuwa nila Mommy La at Daddy Lou. This time, mas masaya kung tayong babiyahe papunta sa kanila. Simula nang may kasal si Jara at Fiel, ay namalagi na sa ibang bansa ang dalawang matanda dahil sa medical conditions ng mga ito. Kinintala ng magagaang halik ni Fiel si Jara matapos ay binuhat ang 4 years old na si Yael at parehas silang hinalikan ng batang lalaki. I love you, Mommy Jara. Baby Yael, and soon baby. Pakamamahalin kayo ng Daddy, promise yan. Siyempre, Daddy. Kami rin ni Baby. At Yael, love na love ka rin namin. Ani Jara at sumandal sa balikat ni Fiel. Madilim man ang nakaraan ni Fiel ay hindi yun naging dahilan para mabuhay sa paghihiganti. Mas pinagpapasalamat niyang dumating si Jara at tinulungan siya nitong maging honest sa kanyang nararamdaman. Harapin ang problema ng magkasama at walang tinatago sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!